There is a story. A young man went to the monastery to seek advice from a monk. An old monk received him. And the young man asked the monk. He said, "Monk, when is the best time to pray? Since I am busy with my career, I have realized I did not give much importance to my prayer life." And the monk answered, "The best time to pray is before you die." Surprised by the monk's reply, the young man commented, "The problem is that we do not know when we will die." The monk said, "That is the point. Since we do not know the hour when we will die, it is my advice always to pray." Brothers and sisters, we can learn two things from the story. The first one, to be more prayerful and pray unceasingly. Laging magdasal. And the second point is that since we do not know hanggang kailan ang buhay natin dito sa mundo, we need to be discerning and listen to the voice of God and return to Him. Magbalik loob. Two things. Laging magdasal at magbalik loob. The season of Advent is a season of preparation for the coming of the Lord. We are preparing for Christ's coming. Kung kaya nga ang word na Advent from Latin Adventus, ang ibig sabihin po ay pagdating, coming. The Lord's first coming happened more than 2,000 years ago. Napakatagal ng panahon ang unang pagdating ng Panginoon. And His second coming, ang kanyang muling pagbabalik, is unknown to us. Pero, God is continuously reaches out to us and communicates with us through signs, situations, events in life, and human experiences. Patuloy na dumarating ang Diyos sa buhay natin. Bawat segundo, bawat minuto, araw-araw sa buhay natin, dumarating ang Diyos. We only need to be discerning. We need to be reflective. We need to be prayerful. Mapapansin po natin ngayong Advent season, the recurring themes of the readings are repentant, vigilance, hope, and the promise of salvation. The gospel reading na narinig po natin kanina features end times and realities like wars, persecutions, tragedies, and tribulations. Pag naririnig po natin ang mga bagay na ito, hearing such graphic depictions of the world is terrifying. Talagang matatakot ka pag pinag-uusapan natin ang katapusan ng mundo. But my dear brothers and sisters, instead of being anxious and afraid and terrified, let us focus on the reading's penitential message, because it invites us to be more prayerful, reflective of our actions, and accountable, and encourages us to persevere and surrender to God's promise of salvation. Hindi para takutin tayo, kundi bigyan tayo ng lesson na dapat nating pagnilayan sa buhay natin. Tayo ay magnilay, tayo ay magdasal, tayo ay magbalik loob. Ito po ang pinapahiwatig ng mga pagbasa. For the season of Advent, the best preparation is the preparation within.
spiritual preparation. Marami sa atin dito ang matagal ng panahon ang hindi nakakabalik sa simbahan. Hindi nakakatanggap ng mga sakramento, lalong-lalo na yung kumpisal. Kailan ba ang huli mong pagsisimba? Kailan ba yung last mo na pagdalaw sa simbahan? Matagal na sigurong panahon. Ang iba siguro noong Kwaresma pa, noong Easter season pa. Natapos na natin ang taong liturhikal, pero hindi pa tayo nakakabalik sa simbahan. It invites us, the season of Advent, to be more reflective, to be more discerning, to be more prayerful sa buhay natin. Kung kaya nga po sa panahon ng Advento, makilahok sa mga gawaing spiritual sa simbahan. At higit sa lahat, bibigyan natin ng pansin ang aspeto ng pagbabalik loob. Sabi nga, no matter how long you have traveled in the wrong direction, you can always turn around. And when you find yourself on the wrong road, repentance allows you to make U-turn and head back in the right direction. Hindi pa huli ang lahat. Magbalik loob at bumalik sa Diyos. Brothers and sisters, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga pagtalikod natin sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at tapat sa atin. At hindi nagasawa ang Diyos na mahalin tayo. Hindi nagasawa ang Diyos na paalalahanan tayo na magbalik loob, bumalik sa Diyos. Sabi ni Saint John Marie Vianney sa kanyang mga aral, our errors are grains of sand beside the great mountain of God's mercy. Kung kaya nga walang rason para matakot na bumalik sa Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos ng awa at habag, at lagi niya tayong tatanggapin. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin ay tayo ay maging sincere sa ating pagbabalik loob. Sa ating pagdiriwang ng Adbyento, hangad ko na magkaroon tayo ng mabiyayang paglalakbay. Ihanda ang sarili, buksan ang puso at isipan, at papasukin si Jesus. Maranatha, halina Jesus, tumuloy ka sa aming buhay at puspusin mo kami ng iyong pagpapala. Come, Lord Jesus. Amen.